diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa magandang morning muli, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo. Ngayon pong araw po na ito ng TGIF. Thank God it's Friday, unang biyernes po sa buwan ng Agosto at 2, 2024. Silipin na po natin, alamin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Karina at habagat, supply ng gulay at isda na nanatiling sapat ayon sa DA. Arangkada Balita. Paok, dinamay na rin ang asawa ni Atty. Harry Roque sa iimbestigahan kaugnay sa illegal pogo operations. Arangkada Balita. Paglabas ng warrant of arrest ng International Police sa 5 suspects sa war on drugs, hindi umano pipigilan ng DOJ. Arangkada Balita. Sa ibayong dagat, death penalty ipapatubad na o legal na raw sa South Carolina, USA. Arangkada Balita. Sa sports, Filipino boxer Ira Villegas pasok na sa quarterfinals ng 2024 Paris Olympics. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, Ivana Alawi, aba, umalag sa umano'y pag-attitude sa set ng Batang Quiapo. Arangkada Balita. At ang kamayanan sa viral na balita, guro sa Batanes, buwis-buhay na inakyat ang flagpole. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 7 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning, kayo po ay nakatutok dito sa Impila May Totong Lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong makakasama hanggang alas 6 po tayo. TGIF, thank God it's Friday and thank God for every day. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye ng mga umaarangkadang balita sa latest ng Filipino Mirror, nananatiling sapat ang supply ng isda, gulay at bigas, maging ng iba pang agricultural products matapos ang pananalasa ng Bagyong Karina at habagat. Ito ang tiniyak ng Department of Agriculture, makarang umabot na sa 1.2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura ng kalamidad at halos 50,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, walang dapat ikabahala ang publiko, lalo mga consumer, kaugnay sa pagtaas ng presyo ng mga highland at lowland vegetables. Siniguro rin ng DA na minimal lamang ang price adjustment sa fish products sa kabila ng epekto ng masamang panahon at ng banta ng oil spill lalo sa Manila Bay. Arangkada Balita.
Dalawa naman hanggang 3 bagyo ang posibleng pumasok daw sa PAR o Philippine Area of Responsibility ngayong buwang ito ng Agosto. Batay sa average track ng cyclones ng Pag-asa, maaring maglandfall sa Hilagang Luzon ang posibleng bagyo o kaya naman ay dumaan sa extreme northern Luzon o lumihis ito sa ating bansa. Subalit, nilinaw po ng Pag-asa na mag-landfall man ito o hindi, posible pa rin palakasin ito ang habagat. Sa ngayon, sinabi ng Pag-asa na wala namang nagbabadyang bagyo malapit sa PAR, pero dahil sa habagat at localized thunderstorm, ay uulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa, particular na ang Metro Manila, Western Visayas, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calawar Zone at Mimaropa. Arangkada Balita! Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng La Union dahil sa matinding epekto ng bagyong Karina at habagat. Ayon sa Sangguniang Panlalawigan, layunin ng deklarasyon na mapabilis ang emergency response at rehabilitasyon ng probinsya. Kaya din ay para magamit ng mga local government units ang kanilang sariling calamity funds. Nabatid na apektado o naapektuhan ng bagyo at habagat ang buong La Union na mayroong mahigit 26 o kung saan mahigit 26,000 pamilya ang naapektuhan. Arangkada Balita! Ito naman, ibinunyag ni Senador Amy Marcos na wala pang nabubuong master plan para sa flood control project sa bansa. Ayon sa Presidential Sister Pachi-Pachi, at kanya-kanya ang proyekto ng mga lokal na pamahalaan pero walang plano sa pangkalahatan. Napataas ang kilay ng mambabatas ng malamang 23 billion pesos ang inihirit na pondo para lang sa feasibility study ng master plan sa susunod na taon. Nagtataka naman itong si Senador Amy Marcos kung saan napunta ang 1.4 billion pesos na pondong nakalaan sa flood control kada araw. Iginiit ni Manang Amy ang pangangailangang maayos sa lalong madaling panahon ang Tangos Tanza Navigational Gate sa Navotas na nasira noong Hunyo dahil ang pagkasira nito ang isa sa mga itinuturong sanhi na nagpalala pa ng baha sa Metro Manila nang manalasa ang Bagyong Karina, gayon din ang habagat. Arangkada Balita! So, wala palang master plan. At speaking Akala of... ko ba 30% Oo nga, laki-laki pinapatupad ng na, sabi budget ng dun sa DPWH. flood control, di ba? So, kaya Nasaan na? Oh, di ba? Dapat ay hagilapin at nasaan na, maramdaman natin yan. Kaya pala walang baha dun sa Fort Bonifacio, o dyan sa may PGC? PGC. Oo, hindi rin binabaha. Hindi binabaha dyan. Talaga ever since naman. Though yan talaga ay mataas na lugar. Meron silang malaking... Kahit mataas na lugar, may pangontra. May pangontra sila. Meron silang water dispenser. Hindi water dispenser. Water impounding area po yun. Impounding, right. Area na kasintaas po ng 4 na palapag. Yun po ang isa sa mga dahilan. Baka naman kailangan natin yan, DPWH. Bakit BGC lang meron? Oo nga, bakit BGC lang ang meron? O edi sana buong bansa na rin. Mga Lalo na yung madalas senador, ulanin. DPWH, MMDA, baka naman pwede sa Maynila. Baka pwede sa Kangkalu, sa Kamanaba palalo. Kamanaba. Diba? Oo. Sa QC. Sa Maynila, maraming mga projects. Ewan ko lang, bakit binaha pa rin? Pero actually, talagang matagal na natin problema yung pagbaha. At aabot nga sa 300, ito laki din, no? 305 billion pesos ang hinihinging alokasyon ng Department of Budget and Management para sa flood control sa susunod na taon. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang pondo ay ibibigay sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na siyang magpapatupad ng mga proyekto at programa sa ilalim ng 2025 Proposed National Budget. Batay sa 2025 National Expenditure Program na isinumite ng DBM sa Kongreso, 302 billion pesos ang mapupunta sa DPWH, mahigit 2 bilyon sa MMDA at mahigit 2 bilyong piso din sa Office of the Presidential Advisor on Peace,
reconciliation and unity. Ipinalawanag pa ng kalihim na hindi one-time projects ang gagawin ng pamahalaan na kinabukasan ay makikita agad ang resulta. May proseso pa ho yan at matagal-tagal pa ho ang pinagdaraanan. Binigyang din pa ni Secretary Pangandaman na nagsisimula ng mamuhunan ngayon pa lang ang gobyerno para sa infrastruktura na nakasaad sa binabalangkas na master plan ng pamahalaan. Arangkada Balita! Iginit naman ng DENR o Department of Environment and Natural Resources na nagpapabagal sa agos at sirkulasyon ng tubig sa Manila Bay ang reclamation projects. Ayon kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, ito naman daw ang interim result o resulta ng ginawa nilang pag-aaral hinggil sa reclamation projects. Pero sabi ng DPWH, wala raw pong kinalaman ang reclamation projects sa nangyaring pagbaha, malawakang pagbaha. Ayan nitong mga nakalipas na araw, specifically last week, matapos pong bumayo ang bagyong Karina at Habagat. Ano to, may GC ba sila o wala? Bakit magkaiba sila ng sinasabi? Yun nga, wala silang GC. Ito pa, pinabatid pa ng kalihim na lumitaw din sa kanilang pag-aaral na anumang geometric at physical change sa lawa ay magbubunga ng pagbabago sa lagay ng Manila Bay at kalidad ng tubig dito. Samantala, inayag din ni Secretary Loizaga na mayroon pa silang ginagawang cumulative impact assessment. Puro assessment, evaluation, pag-aaral, etc. etc. Meron pa silang cumulative impact assessment sa reclamation projects dyan sa Manila Bay. Arangkada Balita! Bago tayo magtungo sa mga pag-uulat, speaking of tubig pala, dahil mahigit isang linggo pa lang, yung tubig, kasi maraming binaha, di ba? Oo. So, tignan ho muna ninyo yung tubig ninyo. Baka, baka yan po ay may konting kulay-kulay pa. Uy, yung mga nakalipas pala, masingit ko lang, partner Drew, mga kaibigan, tinatanong mo yan, kami meron na experience namin yan last week. Yung parang, di ba, naubusan ka ng tubig, pagbukas ng gano'n, ay parang ibang kulay. Di ba? May tining, gano'n. Kaya mag-ingat po tayo. I-check nyo lang din maigi. Pero mamaya naman, tanungin din natin. Tanungin natin, kung ano ba ang kulay, kulay ng tubig. Kasi magkaka-water interruption pa ba kung binaha ka? Diba? Oo. Hindi, baka naman yun ay bahagi na rin ng paglilinis nila. Malalaman at papalakas pa ng supply. Mamaya i-check din natin. Alright, sige. Tayo po ay magtungo sa ilang pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Pag-google ng national government o national budget, 14% na mas pag-google sa national budget, 14% na mas mabilis. Mas mabilis ngayong taon kumpara noong 2023. Alamin po natin ang kabuang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perez. Mas mabilis ng 14% ang spending o paggugol ng gobyerno sa national budget ngayong taon kumpara noong 2023. Ayon kay Department of Budget and Management Principal Economist Joselito Basilio, ang mga nailabas na pondo sa unang semestre ng taon ay mas mataas ng 24.6 billion pesos mula sa itinakdaan ng Development Budget Coordination Committee. Tinukoy na isang pangunahing rason nito ang Road Network Infrastructure Program ng Department of Public Works and Highways o DPWH na naging mas mabilis ang pagpapatupad at maagang isinagawa ang mga bidding at procurement activities bago pa man nagsimula ang taon. Malaki rin daw ang spending ng Department of National Defense on DND sa kanilang modernization program at naging mas mabilis na rin ang paglalabas ng benepisyo sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD dahil naiayos na raw ang sistema at nalinis ang listahan ng mga benepisyaryo. Sinimulan na rin anya ng COMELEC ang spending activities bilang paghahanda sa local at national elections para sa susunod na taon. Noong nakarang taon ay pinuna ng DBM ang ilang ahensya ng gobyerno dahil sa nila'y underspending o mabagal na paggastos ng pondo, kabilang na ang DICT, DMW at Department of Tourism.
Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, pag-uulat pa rin mula sa ating DWIZ Patrols. Humanitarian aid ng UAE na i-turn over na raw sa DSWD. Alamin po natin ang mga detalye sa ulat ni Patrol 45, Raul Esperas. Na i-turn over na ng United Arab Embassy ang 80,000 tonelada ng humanitarian aid na nanggaling sa mismong hari ng United Arab Emirates na si King Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sang-ayon sa embahadan ng UAE na si Ambassador Mohammed Al-Katam Al-Sabi, ang sabing humanitarian aid ay na-turn over na ng UAE Embassy sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, partikular sa tanggapan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sinabi ni Ambassador Muhammad Al-Katam na Al-Sabi na nagparating din ng karagdagang impormasyon ang hari ng UAE na magpapadala pa sila muli ng karagdagang humanitarian aid para makatulong sa mga biktima ng bagyong si Karina. Gayunpaman, sinabi ng UAE na hindi bago sa kanila ang pagtulong at maging sa ibang bansa na nangangailangan ng tulong ay nagpapatuloy sila ng pagbigay ng humanitarian aid. Hindi magtatapos ngayong taon ang kanilang pagbibigay ng humanitarian aid at inaasahan sa mga darating na kalamidad ay laging aalalay ang United Arab Emirates hindi lamang sa mga Pilipino maging sa iba pang mga naninirahan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, sa oras pong alas 5:21 ng umaga, maagang maaga to ha. Ayan, eto, malalaman po natin ang ilan sa mga schedule. Ayan, para makapag-ready tayo, at least na i-announce naman natin yung mga mawawala ng tubig para makapag-ipon, makapag-ready. Nasa linya po natin si Sir Ronald Mendoza, ang Assistant Manager for Media Relations po ng Maynilad. Ayan, lalong-lalo na dun sa mga customer ng Maynilad. Present Tayo dyan, present. Maynilad din wala si Drew, ang kaluka no? Nasa linya nga natin si Sir Ronald. Sir Ronald, good morning! Good morning po, Sir Ronald. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Judith at Sir Drew. Gayon din po sa lahat ng inyong tagapakinig at tagapanood ng inyong programa. Opo, nako. Ito po yung pagkakataon ng Maynilad para mai-announce na natin ang mas maaga. Lalong-lalo na dun sa mga maapektuhan syempre ang inyo pong ilang customers ng Maynilad. Ilan ho ba yung gaano ho ba tatagal yung mga water interruption natin dyan sa Maynilad, Sir Ronald? Tama po kayo, Ma'am Judith. Ang Maynilad po ay magpapatupad ng water service interruption po sa ilang bahagi ng Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Pasay at dalawang bayan po dyan sa Cavite, ang Bacoor at ang Imus. Mararanasan po yung pagkaantala ng water service sa loob po ng ilang oras. Mula po yan sa darating na Lunes, August 5. Magsisimula po yan ng 12:01 ng madaling araw at matatapos po yan hanggang alas 11 po ng umaga kinabukasan, August 6 naman po. Ito pong water service interruption ay gagawin po natin para bigyang daan ng ilang maintenance at repair activities po para po dyan sa putatan na pumping station po namin dyan sa Muntinlupa. Ayun, so ang higit na apektado rito yung Southern Metro Manila So, makakaligo at pa saka naman pala Bacoor tayo. and Imus, Cavite. Kami pala, ako taga Maynila. Makakaligo Si Drew pa. Caloocan.
makakaligo pa. Pero at least mas maaga, no? Dahil over the weekend, mas marami siguro yung walang pasok, makakapag-ready. Kaya mas maaga nang in-announce ng Maynilad. Ulitin natin, sir, August 5, tama ho ba? 12:01 a.m., ano? Lunes. Tama po, Ma'am Judy. Magsisimula po yung water service interruption natin ngayong darating pong Lunes, 12:01 a.m. ng madaling araw po yan. Opo. Magtatagal po hanggang Martes ng alas 11 po ng umaga. Ayan. So, ito pong aktibidad po natin ay bahagi po ng regular facility maintenance program po na gagawin po natin. Kailangan po ito para panatilihin po yung maayos na kondisyon ng mga pasilidad po natin. Especially po ngayon, marami pong mga bagyong parating. Yes, oo. Sir, may nagtatanong dito, yung inyo raw mga hotline, kung saan kayo mas mabilis na matatawagan just in case magkaroon ng sira ng... yung inyong... Mobile, Facebook, o sa... Magkaroon ng leak. Social media accounts ba? Pwede kayong ma-contact agad. Para po, sir, para po sa kumpletong listahan ng mga apektadong barangay at mga kani-kanilang service interruption. Kasi magkakaiba po yung schedule nila, Ma'am Judith, yes, Sir Drew. Pwede po nilang bisitahin yung aming website, www.mayniladwater.com.ph. Gayon din po sa mga social media accounts po natin, gaya po ng Facebook at X, formerly Twitter po, Yes. Para naman po sa karagdagang impormasyon, maaari din pong tumawag sila sa Maynilad Hotline 1626 para po iyan sa Metro Manila. At para naman po sa hotline, sa mga taga Cavite, maaari po silang tumawag sa 1-800-1000-92837. Ayun. So, malinaw ho yan, ha? Basta i-check nyo, naka-post na dun sa kanilang social website. Media. Yes, sa website. Yung schedule. Sir Ronald, baka meron pa ho kayo mga karagdagan pa mga panawagan, mga abiso pa para ho sa iba pa nating mga customers ng Maynilad. Maraming salamat po, Sir Drew. Kaya po tayo nag-a-announce ngayon ng mas maaga para makapaghanda po ang publiko. Particular po yung Maynilad customers po natin sa southern portion po ng aming sineservisyohan. Bagamat may mga water service interruption po tayo, na paghandaan po natin ito. Magpapa-deploy po tayo ng 107 water tankers dyan po sa mga lugar na nabanggit po natin, para makapagdala ng malinis na tubig sa mga affected areas. Mayroon din po tayong i-install na 34 na stationary water tanks sa ilang strategic locations. So kung may kulang po yung ating mga naipong tubig mula ngayon hanggang sa linggo, makakapag-deploy naman po tayo ng mga water tankers para suportahan po yung ating mga customers. Ayun. So, mas okay naman na nai-announce na para makapag-ready. Pero ang suporta rin naman, meron din ang Maynilad. Parang mag-rarasyon din ng tubig, just in case lang, di ba? Para makasigurado. Anyway, naku, maraming salamat, Sir Ronald, sa pagkakataon. Salamat po, Sir Ronald. Happy weekend po. Maraming salamat din po, Ma'am Judith. Maraming salamat din po, Sir Drew. God bless. Good luck po, Sir Ronald. Salamat po. Yan po mga kaibigan, si Ginoong Ronald Mendoza, ang Assistant Manager for Media Relations ng Maynilad. So alam na ho ng mga customers ng Maynilad, especially dito sa Southern Metro Manila, Parañaque, Pasay, etc. Gayun din sa Bacoor at sa Imus, Cavite, mawawalan ng tubig. August 5, Lunes pa ho yan, ha? 12:01 a.m. until 11 a.m. ng August 6 the next day. So, i-check lamang yung kanilang website dyan sa Maynilad. Magbabalik po mga kaibigan ng ilang pa sa ating mga balita. Makalipas lamang po yan ng ilang paalala at ang oras. 5:08 na ng umaga. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay tumanggap ng ilang pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Update po sa ginagawa pong mga hakbang ng Navotas kontra oil spill sa bahagi po ng Manila Bay. Beth Samson para sa detalye. Nagkaroon ng oil spill sa Limay, Bataan dahil sa paglubog ng MT Terra Nova na may lamang 1.4 milyong litro ng industrial fuel noong July 25.
Bilang paghahanda sa posibleng epekto nito sa lungsod, nagkaroon na agad ng serye sa koordinasyon sa iba't ibang ahensya ang Navotas. Ayon kay City Mayor John Ray Chanco kasama ang Coast Guard, DENR, BFAR, Shipyard Association at mga barangay sa patuloy na koordinasyon. Sinabi pa ng alkalde na naglagay na ng oil spill bulb sa bukana ng Navotas, Malabon River sa Tangos. Ayon sa report ng Greenpeace, umabot na sa Hagonoy, Bulacan ng oil spill, kaya dalangin na ma-contain agad ang oil spill dahil malaki ang pinsalang maidudulot nito sa karagatan at sa kabuhayan ng mga mangingisda. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan upang magkatulong sa nasabing pangyayari. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang ng Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa oras pang alas 5:35 ng umaga, kuha tayo ng mga latest report mula naman sa mga lalawigan. Provincial Top 5 Most Wanted Person napasakamay ng Bagao PNP. Alamin po natin ang mga detalye sa ulat na ito ni Ronald Domingo. Idol, good morning! Good morning, Ma'am Judith. Provincial Top 5 Most Wanted Person sa kasong structure rape napasakamay ng PNP Bagao. Ang naturang most wanted person ay kinilalang si Aka Michael, 21 years old, magsasaka at presidente ng Bagao, Cagayan. Dalawa ang kaso nito na sa naturang kaso at parehong walang piyansang inikomenda ng korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Ang pagkakadagit nito ay resulta naman ng pagsisikap ng magkasanib na pwersa ng PNP Bagao, La Trinidad Municipal Police Station, 204th Regional Mobile Force Battalion at Regional Intelligence Unit. Ang matagumpay na pagkarso kay Aka Michael ay nagpapakita ng direksyon ng PNP sa pagpapanatili ng batas sa paghatid ng hustisya. Ang operasyon na ito ay nagpapakita ng kanilang pangako sa pagtugis sa mga kriminal at pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng publiko. Ang PNP ay nanatiling nakatuon sa pagpatupad sa kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Ito ang Ronda Pato, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa rin ng iba pang mga balita, iimbestigahan na rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang asawa ni dating Presidential Spokesman Attorney Harry Roque na si Mayla matapos sa pagkakaaresto si isang pugante sa kanila umanong bahay sa Tuba, Benguet. Ayon kay PAOC Undersecretary Gilbert Cruz, maaring kasuhan ang PH2 Corporation na nagmamayari ng sinalakay na bahay na may kaugnayan sa iligal na aktibidad ng Pogo. Una nang inamin ni Attorney Roque na hindi sa kanila ang nasabing bahay at tanging shareholders lamang sila ng nasabing korporasyon na konektado sa Pogo. Ito pong korporasyon na ito po yung nagmamayari po ng bahay. Handa namang makipagtulungan sa investigasyon ang dating palace official, stakeholders at mga opisyal ng PH2 Corporation para malinis ang kanilang pangalan. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, ito naman para dun sa mga maapektuhan ng total Pogo ban. Kasado na po ang 800,000 job vacancies para sa mga manggagawang maapektuhan nga ng tuluyang pagbabawal sa operasyon ng Pogo. Ito naman ang tiniyak sa DWIZ ni Labor Secretary Benvenido Laguesma Jr. makaraang pag-utos nga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang tuluyang pagpapatigil sa operasyon ng mga Pogo dahil sa mga iligal na aktibidad na kinasasangkutan nito. Ayon kay Secretary Laguesma, patuloy ang profiling ng DOLE sa mga Pilipinong posibleng mawalan ng trabaho upang iakma sa ibibigay na trabaho ng kagawaran. Meron po mga trabaho may kinalaman sa IT, business process, outsourcing. Meron din po yung mga may kinalaman sa turismo at yung pong construction work, meron din po. Pero ang amin pong kasing nakita, John, na marami po sa ating mga nagtatrabaho sa IGL
yung pong mga encoders at saka yung nagtatrabaho na may kinalaman sa administrative work, human resource work at saka yung pong marketing at saka financial activities po. Sinabi pa ni Secretary Laguesma na puspusan ang ginagawang paglalatag ng dole ng mga hakbangin upang sakluluhan at mabigyan ng trabaho ang nasa 40,000 Filipino workers sa mga ipapasarang pogo sa bansa. May follow-up meeting upang yung listahan ng mga manggagawa doon sa mga IGL sa maapektuhan ay aming makuha. Nang sa ganon, yung aming pong profiling ay makumpleto. At ibalangkas din po namin John yung angkop na programa o intervention na pwede pong may pagkaloob sa bahagi ng Department of Labor and Employment. Yan mo naman mga kaibigan ng tinig ni Labor Secretary Benvenido Laguesma sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! So, talatanggap tayo ng pag-uulat mula sa ating Metro Patrol. Update pa rin po doon sa relief operations sa mga biktima po ng Bagyong Karina at yung mga pinaha dulot po ng habagat dyan sa Bulacan. Kakang Louie Angeles sa detalye. Yes, magandang umaga. Bilang pinalalahanan ni Governor Daniel Fernando, ang 572 na mga punong barangay sa buong lalawigan. Partikular na ang nabahang barangay sa lalawigan dahil sa Bagyong Karina at habagat na dapat isama ang lahat ng pamilya at dapat pagkalooban ng tulong gaya ng relief goods o family food packs sa ginawang surprise inspection ng gobernador sa ongoing repacking sa 200,000 food packs na hinahanda ng Provincial Social Welfare Development Office ay binigyan din niya na anumang katatayuan sa buhay ng isang pamilya basta ito ay naapektuhan ng pagbaha ay dapat lamang na bigyan ng pagkalooban ng tulong ng mga food packs o itong mga relief goods. Nagbunsod ito na pahayag ni Gobernador Fernando nang makarating sa kanyang tanggapan na may ilang pamahalaang barangay na hindi sinasama ang mga pinagkalooban ng food packs ang pamilyang naninirahan sa mga nalubog na subdivision. Binalaan ni Fernando ang mga kapitan na gumawa ito at sundin ang batas, kung hindi ay sila ay makakasuhan. Dahil ito dapat lamang na pagkalooban ang sinumang napinsala ng pagbaha dito sa buong lalawigan. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Angeles para sa Impira May Todo Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright, at sa oras nga po na 18 minuto bago sumapit po ang ganap po na alas 6 na ng morning, nasa kabilang linya po natin ang ating komunikasyon. Ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture, si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Magandang umaga po, Asek. Welcome po muli sa DWIZ LU23, Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Asek? Asek, good morning po. Diyan ba si Good Asek? morning, Asek. Uy, teka, inaayos lang yata ni Naayos. Okay na, si Asek. Asek, good morning po. Good morning, Drew and Judith. Magandang umaga po sa Yun. lahat na nakikinig at nanonood. Opo, Asek, at morning po ulit. marami pong salamat sa inyo pong pagpapaunlak. At ano ho ang assessment po ninyo sa first day po ng Rice for All program? Actually, patuloy pa rin tayong kumakalap ng data doon sa mga 4 na sites natin. Pero yung mga napunan natin kahapon ay marami yung gustong mamili. Parehas doon sa 29 pesos natin at saka sa 45 pesos na bigas under the Rice for All program. At kumbaga, mas mura kasi talaga yung mga bigas natin at maganda naman yung quality na nabibili nila. Kaya marami, actually, yung umuulit na bumili dito sa ating May umuulit 29 talaga, at 45. So may mga umuulit talaga, Asek, hindi talaga napipigilan yung mga umuulit, ganon.
Yes po, okay naman po yun sa existing natin na guidelines. Okay. So, Pero meron pa mamaya, di ba? Meron pa, At saka meron pa. Sabado ASEC, no? Apo, Thursdays, Fridays, and Saturdays itong ating kadiwa. Dati Friday to Sunday yan. Opo, oo. So, na-advance lang ng isang araw. isang araw. Oo. So, Para yung... makapahinga po pag Sunday yung Ayun. ating Yes, noon family or- day Tama, family day Yes yun po. eh. Opo. Pero ito ay hindi siya isinasabay dun sa P29, ano? ano sila, magkatabi lang din. Katabi lang. Yung P29 at saka itong 45 pesos. So, at least may choice ka naman kung ano dun. Or if you want pareho din, pwede nga, no? May requirements. Di ba? May requirements yun, di ba? Oo. ASEC? Yung sa P29, kailangan ay miyembro ka ng vulnerable sector, Sector. yung Okay. PWDs, yung 4Ps, senior citizen at saka solo parents. Dito naman sa Rise for All, open naman ito para sila. Ayun. Opo. ASEC, itong sa Rice for All, halimbawa kung ako ay taga-ibang lugar, pwede rin akong bumili doon, halimbawa sa Maynila. Ako ay taga-Pasay. Okay lang na ako ay taga-Pasay, pero Baka sa pupunta Maynila ka rin ako ng bibili. Pasay, Kumbaga, I mean, pupunta ka ng may iba Pupunta ka kang Maynila. pupuntahan sa Maynila, pwede mo nang daanan yun. meron bang ganong procedure, ASEC? Kumbaga, okay lang kahit taga-ibang lugar? Kasi talagang baka... Opo. Walang problema, Drew and Judith, kahit taga-saan ka, kasi hindi maiwasan yun. Kung halimbawa, taga Maynila ka, nagtatrabaho ka ng Quezon City, wala namang problema yun. At least, di ba? Pero yung supply, ASEC, kumusta ho? Hanggang kailan kaya aabutin itong supply para sa Rice for All program? Sa supply sa ngayon, wala naman tayong problema. Marami tayong mga kapartners na traders, importers, saka iba pa na katulong natin dito. Alright. Oo. ASEC, baka naman daw sa ibang lugar. Yan. Kailan daw? Kasi Yan ang inaabangan parang ng mas lahat. maganda nga naman yung pupunta ka na lang sa mas malapit, di ba, ASEC, ano? Kaysa naman dadayuhin mo pa. Bagamat mura naman talaga ito at dekalidad nga, sabi nga ni ASEC, ano? Ano bang mga lugar pa ang susunod na itatalaga nyo? O pagbabagsakan nitong mga Murang 45 bigas. pesos, ano? Murang bigas po. Kaugnay dito sa ating Rice for All program po ng DA. Tama yun, Judith. Noong nag-start tayo sa 29, 3 lang yan. And then ngayon, nasa 17 sites na. Ganito rin yung gagawin natin. Isasabay rin natin sa P29. And hopefully, in the next coming days and weeks. Actually, yung sa P29, mag-start na rin tayo sa Cebu, Maguindanao, and Sulu in the coming days. Cebu City ba yan, ASEC? O lalawigan. Basta sa Cebu, most likely dyan Most sa area likely, na yan. okay. And then, Okay. Maguindanao at Sulu, yun yung nakapila na susunod na pupuntahan natin. Alright. Pero di ba ang may target kayo na maibaba yung presyo by July, August? August na ngayon, ASEC. Ano na hong nangyari ho doon bago tayo magtuloy sa ibang issue pa sa sektor po ng agri? Yung sa pagbaba ng presyo ng bigas sa overall sa mga pamilihan, ito naman ay dahil binaba nga yung taripa ng bigas. Matanda natin na Dahil sa naging EO effective 62. yun ng July 6. So it will take some time para makarating sa mga distribution centers itong mga imported na bigas. Hopefully, mag-dire-diretso na yan. Okay. Bukod ho sa bigas, ASEC, ang atin hong sektor ho ng pangisdaan ay apektado po nitong oil spill dyan po sa bahagi po ng Manila Bay. 350? 50 billion pesos 50 billion ba? O ang million sinasabing- pesos ang Opo, sinasabing lugi. Lugi. ASEC, at actually, ito pa ang problema rin, nilalangaw na yung ibang mga Nahango na nila yung before hinahango, then, ano? walang Before yung bumibili mag-iwa. masyado nitong mga isda ho, galing ho dyan sa mga lugar po na yan, kagaya doon sa mga ilang talipapa, ASEC. Yan yung pinag-ausapan na ngayon ng BIFAR at saka ng Kagawaran, paano ma-assistihan yung ating yung mga mangingisda kasi sila yung primary mandate ng BIFAR. So ngayon ay nagsisimula ng mag-assist dito sa ating fuel assistance.
na 3,000 pesos para sa mga apektadong mangingisda para makapangisda rin sila away dito sa mga oil spill. At yung ating Quick Response Fund, kasama na rin yung pakikipagtulungan sa DSWD na matulungan din itong mga apektadong mangingisda. Meron ho ba kayong ibibigay na fuel subsidy sa mga mamamalakaya po natin dyan po sa mga apektado pong lugar? Ayun yun, yung fuel assistance natin na 3,000 pesos. 3,000 pesos. Ano ho ito? Kailan ho ito ibibigay? O sinimulan na ho bang ibigay ito, ASEC? Actually, ano na yan, sisimulan ng ibigay yung 3,000 pesos na fuel assistance natin. Pero sapat ho ba ngayon, sa ngayon, ASEC, ang supply ho natin ng isda at iba pang mga lamang dagat, lalo ho dito sa Metro Manila? Tandaan natin, Navotas Fishport, isa sa mga pangunahing malaking bagsakan ho ito ng mga seafoods, yan pong fishport dito po sa Metro Manila. Drew, tama yan. Nung nagkaroon ng statistics ng pagpasok ng datos, yung municipal water catch natin ay nagpakita na mas mataas yung nahuli kumpara the same period last year as of nitong huling datos. So, yung patuloy pa rin naman na tumataas kahit papaano yung huli. So, bagamat merong ganitong oil spill, sa parte dito sa Maynila, Bataan, Cavite, Bulacan area, ay yung sa ibang areas naman ay maganda yung huli ng ating mga isda. So meron pa tayong ibang mapagkukunan na supply. Oo. Last na lang sa panghuling katanungan ko mula sa akin, ASEC, of course, syempre yung presyo. Yun ang tinatanong ho ng mga consumer natin. Baka sa mga susunod na araw, maaring tumaas, baka pumantay pa sa manok o sa karne, tapos mahal din, may kamahalan din yung ibang gulay. ASEC, anong mga akbang ho ninyo rito just in case, worst comes to worst, dumating po yung ganyan pong sitwasyon? Makikipag-ugnayan tayo, of course, sa mga lokal na pamahalaan at saka sa DTI para sa mga ganitong hakbangin. And of course, may mga kadiwa pa rin naman tayo na ipagpapatuloy. Kagaya kahapon na nag-ikot kami sa BPI, yung bangus at saka tilapia. Kasi yung aquaculture natin dyan ang papasok. Yung bangus binibenta ng 160, doon sa palengke nasa 200. So, yung atin namang aquaculture ay patuloy din natin pinapalakas. Opo. ASEC, baka meron kayong panawagan sa publiko, mga paalala, anything na gusto nyo pong i-anunsyo sa pamamagitan po ng DWIZ at ng Aliw Channel 23 from your end, ASEC? Drew and Judith, magpasalamat na lang kami sa pagkakataon na makapagpaliwanag ngayong umaga. At yung paalala lang natin doon sa ating mga magsasaka at mangingisda na patuloy na magrehistro sa RSBSA natin para sa tuloy-tuloy na assistance mula sa kagawaran at lokal na pamahalaan. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, ASEC. Good morning magandang ulit, ASEC. umaga po. Good luck po at God bless po. Ingat Happy po weekend, kayo. Happy ASEC. weekend po, ASEC. Maraming salamat. Thank you. Salamat. Yan po si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Magbabalik po muli ang Arangkada Balita makalipas lamang po ilang mga paalala. Oras! Oy, 7 minuto na lamang ho bago sumapit ang ganap na alas 6. Arangkada Balita! Alright, tanggap pa tayo ng isa pang pag-uulat mula naman kay Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly! Naniniwala nga ang mga lider ng Kamara na ang bagong Pilipinas Servisyo Fair ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagdadala ng mga serbisyo at tulong ng gobyerno sa iba't ibang lalawigan ay isang patunay lamang na nagagamit ng tama ang pondo ng bayan para maprotektahan at mapabuti ang kalagayan ng lipunan. Ayon kina House Deputy Speaker David J.J. Suarez ng Quezon, House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert East Barbers ng Surigao del Norte, at House Assistant Majority Leader na si Ernesto Ernix Dionisio. Nagbahagi ng Maynila ang naturang programa na binuo ng Pangulo kasama si House Speaker Martin Romualdez ay isang tagumpay na nararapat lamang na ipagpatuloy at kung maaari ay gawin na itong permanente. Sinabi ng mga mambabatas na kanilang nasaksihan ang implementasyon ng pondong inaprubahan noong nakaraang taon at iginit ng mga kongresista
na epektibo ang programa na layong maihatid ang tulong ng gobyerno sa mga Pilipinong apektado ng kalamidad. Nabatid na ang BPSF ay naisasagawa na sa 20 lalawigan at lungsod at sa iba't ibang bahagi ng bansa at nakapagdala sa mga ito ng bilyong-bilyong pondo para sa mga serbisyo ng gobyerno at social protection sa nakalipas na ilang buwan, kabilang na ang mga lugar sa Mindanao, tulad na lamang ng Surigao del Sur, Zamboanga City, Bukidnon, Agusan del Norte, Sultan Kudarat, Davao de Oro at ang Tawi-Tawi. Para naman kay Barbers, ang BPSF ay isang revolusyonaryong programa ng gobyerno na direktang nagbibigay ng tulong sa masa na higit na nangangailangan ng serbisyo ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, planong isagawa ang ika-21 serye ng BSPF sa Eastern Visayas sa ngayong araw. Saludo naman ang mga mambabatas kina Pangulong Marcos at Speaker Romualdez dahil mas mabilis na natutugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino. Umaasa sila na magpapatuloy at mapapalawig pa ang programa ng pamahalaan upang madagdagan ang bilang ng mga benepisyaryong makakatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Ito si Patrol 30 Elementes nag-uulat para sa Intilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, taglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright mga katodos, wala na po tayong oras. Sumasapit na po ang ating pong pansamadalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng TGIF. Thank God it's Friday! Ngayon pong August 2, 2024, first Friday of the month. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw 23, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Racino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At syempre, pagkatapos po naman yan, panibagong bugso ng balitaan kasama si John Ibanez sa Pasada Balita. Happy Para weekend! diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Racino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.